Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga. Grabe ho. Alam nyo mga kababayan, umiinit ang awayan po, ang sagutan po ni VP Sara Duterte at itong tagapagsalita ni Marcos. Ito pong spokesperson ni Marcos na si Aling Claire. Yung taga-kanto, si Aling Claire. Abay, nainit ho ang talagang sagutan nila. Pero sa totoo lang, ang nakakainit ho ng ulo. Yung mga sagot nito ni Aling Claire. Oo, sobrang nakakainit ng ulo. Kaya nga ngayon, bago tayo magsimula, uminom po muna kayo ng mga gamot ninyo na anti-high blood, O yung mga maintenance ninyo, inumin nyo na muna. Ako nga, gusto ko nang magpatingin eh. Kasi sa araw-araw kong napapanood si Aling Claire, feeling ko nagkakaroon ako ng high blood. Kailangan ko na ata ng maintenance. Kasi grabe yung mga kababayan, talagang parang, parang ganun eh. Alam mo, kaya nga yung reaction ni VP Sara Duterte, ganun na lang eh. Parang, ganun, parang ganun. Kung pwede ko lang lagyan yun ng salita eh. Yung paghinga ni VP Sara Duterte. Abogado ka pa man din. Di ba ang ganun? Di ba? Kasi mga kababayan, ilang beses na nating napatunayan, Ilang beses na nating napatunayan na sobrang sablay ni Aling Claire. Di ba? Eto, meron na naman siyang sobrang sablay. Hindi ko alam, Kaya nga ang titulo ng ating, ngayon may sabwatan ba sa media at ng Malacanang para siraan si VP Sara Duterte? Meron ba sa tingin ninyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako May sabuatan po ba sa media at ang Malacanang para ho siraan si Vice President, soon to be President Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo? Ako kasi parang akong merong nakikitang tila sabuatan. Halimbawa na nga lang yung nilabas ng GMA, ABS-CBN, Manila Standard. Actually, yung Philippine Star naglabas din kaya lang ang bilis na delete. Ang bilis na delete. In-announce nila na kesyo tinanggihan daw ng Australia yung kahilingan ng kampo ni Pangulong Duterte na doon i-release o doon na parang mag-house arrest o basta nandun sa Australia, doon dalhin yung interim release ni Pangulong Duterte. Sabay-sabay ho sila naglabasan yan, Talagang sabay-sabay ho sila naglabasan. Tapos, ang kakataka mo, mismong si VP Sara Duterte, nakakaalam kasi siya nagko-coordinate ng mga abogado doon sa ICC. Sabi doon, paano kami tatanggihan? Hindi nga namin na pinadalan application. Wakakala nyo, nagbibiro ko. Yun talagang sabi. Hindi tayo nagpapadala ng application doon. Bakit tayo tatanggihan? Yun yung nakakapagtaka doon. Tapos nga, ang sinasabi doon, kesyo daw nagpunta si VP Sara Duterte doon. At gustong makipag-meet doon sa Prime Minister nila, ngunit hindi daw binigyan ng pagkakataon. Ang paliwanag po ni VP Sara Duterte doon, matagal na silang nagkita nung Prime Minister nung nagpunta sa Pilipinas, yung taga-Australia. Kaya nung nandun siya, nais niya mag-courtesy call. Kasi bilang Vice President at bilang para bagang yun ay courtesy, ika nga. Ibig sabihin, kailangan mo talaga yung kung ikaw ay isang mataas na posisyon sa gobyerno, dapat pagpupunta ka sa bansang ito, lalo na kung ang posisyon mo is second to the highest in our country, which is the Vice President, magsasabi ka parang, ma'am, makikiano po ako, para bagang alam mo umiihi ka. Anong umiihi, Banat Bay? Hindi, di ba? Tayo nga, pag umiihi tayo, tabi-tabi po, sa nuno sa punso. Ganun nga tayong, kaugalian nating mga Pilipino Kahit nuno sa punso, nagkikirtisi pa tayo Wiwiwi ka na lang. Tabi po, nuno sa punso, ganon, di ba? Okay, how much more po ito?
Vice President natin ito, tapos, syempre, magke-courtesy call siya. Para bagang, ma'am, nandito po ako sa inyong bansa. Salamat po sa mga kapulisan na tumulong sa aming rally, nag-assist po sa amin. Maraming courtesy call ang tawag doon. Sabi nung iba, tinanggihan daw si VP Sara Duterte kasi nga daw dahil dun sa ICC. Nag-conclude kagad sila even without talking to the Prime Minister of Australia. Ganun tayo katarantado eh. Ganun tayo katarantado na para bagang lagi natin pinangungunahan ng ibang bansa. Alam nyo, kung tayo namumulitika, ang ibang bansa hindi po mahilig sa politika. So wag kagad natin politikahin yung mga ganyang klaseng akto. Siyempre, mga kababayan, biglaan lang naman po yung schedule ni Mama VP Sara Duterte sa Australia. Pero siyempre, para ho courtesya, magbibigay siya ng mensahe doon sa Prime Minister na pupunta po ako dito, dadaan lang po ako dito. Ang problema, maybe the Prime Minister has her own schedule na, di ba? Baka meron na siyang schedule na, at yun naman na sinabi ni VP Sara Duterte. Nandun lang siya not to talk about ICC, not to talk about anything. Kasi nga, di nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara Duterte, with regards to the ICC, you ask the lawyer. Kasi yung lawyer, parang pinagbawalan magsalita yung family members. Which is, I understand. Kasi nga, alam mo naman ng mga puti, alam mo naman yung mga ganyan, di ba? Pag sinabi mong strictly lawyer lang ang pwedeng magsalita, hindi na pwedeng magsalita yung iba. Sa Pilipinas lang naman yung may bulungang nagaganap eh. Pag sinabi sa'yo, wag mo sasabihin yan sa kaibigan mo ha. Puta, kinabukasan, nakipag-inuman din sa kaibigan. Alam mo ba, sabi niya, putang nasabi sa'yo, ganito ka daw. Pero huwag mo sasabihin ha, na sinabi ko sa'yo ha. Tayo na naman mahilig sa ganun eh. Sa ibang bansa may honor sila pag sinabing wag kayo magsasalita, hindi magsasalita. Tayo lang naman yung sa politika natin na kumuha ng spokesperson doon sa tawag dito, doon sa impeachment ni VP Sara. Di ba kumuha yung mga congressman, yung puting buhok na abogado? Yung prosecutor, kumuha sila ng spokesperson para tagapagsalita nila sa impeachment. Pero yung mga congressman naman nila, yung mga prosecutor naman nila, kanya-kanya pa rin ang daldalan. Ano yung mga ganyan? Only in the Philippines yan. Yung andadaldal na mga politiko, only in the Philippines. Pero kasi pagka ang kausap mo na, ibang lahi na, hindi ko sa minamalit ang Pilipino ha, pero ganun talaga sa ibang lahi na pag sinabing do not talk about the case, do not, kasi strategy yan ng abogado. Ang abogado hindi lang talino. Merong strategy ginagawa yan. So, wag natin pag-uusapan. Yun ang sinabi niya. Hindi talaga nila pag-uusapan yun. So, sa tingin ko, malaking bagay na hindi talaga kinausap ni VP Sara Duterte ang Australia para makipag-negotiate. Kasi nga po, mga kababayan, yung abogado lang ang maaaring makipag-negotiate with regards to the cases of PRRD sa ICC. Eto na namang mga hindot na mga media, sabay-sabay ho silang naglabasa ng balita. Dininay ng Australia. Tapos, anong source? Anonymous source. Utangin na shit. Gusto nyo gawin ko rin yan? Hindi, gusto nyo gawin ko rin yan sa boss ninyo? Halimbawa lang, sabihin ko lang. Yung may-ari ng na stasyon, gumahasa ng basketball player. Source, anonymous. Hindi, halimbawa lang. O yung isa pang istasyon, merong ginahasa sa kanilang penthouse ang kanilang boss. Ang ginahasa nila ay yung artistang si ganere. Tapos sasabihin ko, source, anonymous. Kasi ganun lang ginawa nila
Tinanggihan ng Australia, source, anonymous. Unidentified source. Akala ko ba supposedly meron kayong journalism ethics na sinasabi. Pero pag kayo nagbalita, anonymous na yung source ninyo. Oh. Di ba? Buti pa nga yung si Rene. Si Rene na bumaligtad ng kanyang statement. Di ba? At least kita mo sa yung source mismo. Dinefine niya isa-isa. Sinong kumausap sa akin? Ito. Sino from the office of the president? Ito. Sinong nag-coordinate? Ito si, kasama dito si Torre. As in, detalyado. Hindi ko sinasabing totoo. But at least detalyado. Tama, mali. Di ba? At least detalyado. Sandali. Yung na mga balita na tinanggihan ng Australia. Anonymous ang source. May isa pa. Actually, pinalagpas na nga natin yan eh. Yung sinabing humingi daw ng political asylum si Pangulong Duterte sa China. Saan nila nakuha? Anonymous source. Tapos biglang tinanggi ng China. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, vlogger lang ang nagpapakalat ng fake news. Gago! Oo, natuniwala ako. May ibang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Ang marami dyan, lalo na mga tanso. Puro fake news yung mga yan eh. Mga pinklawan tsaka yung mga terrorist vlogger. Mga puro fake news yung mga yan. Pero ngunit datapot subalit, wag natin sabihin na mga media hindi. Ang daming media dyan, nagpapakalat ng fake news, sasabihin lang nila anonymous source. Mga ganun, huwag na tayo paututan. Ito, halimbawa nito, bibigyan ko kayo ng sample napakatinding fake news. Ito, screenshot lang muna ng video bago yung balita. Ayan. Kita nyo yan? Ano yan sabi dyan? Sige nga, basa. Pilipinas o China? VP Sara, I am not pro any country at all. Putang ina. Fake news na fake news. Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to, ha? Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to. At mantakin mo, ang nagkarga nito, ay walang iba kung hindi yung taga-Malacanang o yung tagapagsalita o yung opisyal na tagapagsalita dyan sa Malacanang. Pakinggan natin, ha? Ano raw kaya ang amoy ng leader na hindi nagmamahal sa bayan? Yan ang parinig ng palasyo kay VP Sara Duterte na inaakusang maka-China raw. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halig. Anong pipiliin mo, Pilipinas o China? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. May maanghang na banat dyan ng palasyo. Tignan mo kung paano nila tinwista. Hindi daw, sabi ni VP Sara Duterte, hindi daw siya pro-China or any countries at all. Ito ang twist nila. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika. Dinamay mo pa yung bayani ko. Nananahimik na, dinamay mo pa. Napakawalang nga mo din no? Huwag mo na idamay yung bayani ko, hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Ano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Gago! Alin doon sa statement ni VP Sara Duterte na sinabi niyang hindi niya mahal ang bansa niya? Dahil ba sa sinabi niyang I am not pro any country at all? Yan ba ang dahilan kaya mo sinasabing hindi niya mahal ang bansa niya? Alam mo ba kung ano yung konteksto niyang statement niyang yan? Ito rin TV5 kumagsalsal din eh. Salsalero din kayo eh. Alam niyo ba kung anong pinanggalingan niyang statement na yan? Ipe-play natin yan unya-unya. Patapusin natin ito mga katarantaduhan nila. Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po.
At kung si Pangulong Bongbong Amoy Marcos Dior. nga raw ay proud sa pagiging Pinoy, bakit daw hindi ito magawa ni VP Sara? Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Matatanda ang iginiit ni Castro na pro-China ang mga Duterte matapos batikusin ni VP Sara ang foreign policy ng Administrasyong Marcos. Hindi naman din sikreto ang pagiging malapit sa China ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng bise, walang dapat kampihang bansa ang Pilipinas. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? We have our Filipino pride. Pero kung totoong wala raw kinakampihan ng mga Duterte, bakit laging tikom daw si VP Sara sa usapin ng West Philippine Sea? Sa pahayag ni House Deputy Majority Leader Alam mo kung bakit tikom? Alam mo? Ortega, alam mo kung bakit? Bumalik ka sa konstitusyon natin. Bumalik ka doon. Mambabatas ka, hindi ka marunong magbasa ng konstitusyon? Pinaiinit mo yung ulo ko aga-aga? Kasi po, nakasulat sa konstitusyon natin, only the president, ang chief architect pagdating sa foreign policy. Alam mo kung bakit nilagay doon? You know the heart of that law? That particular law? Because napaka-sensitive ng foreign policy or foreign relation. Ibig sabihin, pagdating sa relasyon natin sa ibang bansa, napaka-sensitibong bagay niyan. Kailangan napakaingat natin. Bilang opisyal ng gobyerno, dapat napakaingat natin magbitaw. Especially if you are part of the executive branch. Bakit kanyo? Kasi nga po, it can create wars, it can create conflict, economic conflict, it can create problems. That's why inilagay sa ating konstitusyon, the chief architect of foreign policy is the president only. President only. Meaning, with your indulgence, ang ibig sabihin po nun, huwag ka nang dumaldal dahil magkikreate ka lang ng confusion sa statement ng presidente. Huwag ka nang magsalita. Kayo lang naman ang sausaw ng sausaw. Tas gusto ninyo, yung hindi sumasawsaw ay sumausaw. Ano ba? Dahil mahina si Bongbong Marcos? Kaya kailangan ninyong tulungan siya? Gago! Mahina ba siya at hindi niya kayang magbigay ng strong statement? Kaya kailangan yung pumutak ng pumutak? Gago! Hindi, yun lang ang ibig ko sabihin. Bakit mo kailangan dumaldal? Na pati ito, pinakikialaman mo, hindi naman ito, trabaho mo bilang mambabatas. Ang trabaho mo, gumawa ng batas para ang buhay ng mga bawat Pilipino ay maayos, maganda, komportable. Yun ang trabaho mo. Hindi dumaldal pagdating sa foreign policy. Gago! Munti ka na kitang matawag na animal ka, pero hindi ko na lang itinuloy. Ayoko. Di ba? Naintindihan mo ba yan? Mambabatas ka, hindi mo maintindihan yan. Ganon na ba kahina ang kokote mo? Ganon ka na ba kabobo para hindi maintindihan yan? Na sensitibo yung bagay na yan. It's a foreign policy that only the president, hindi ako nagsabi niyan, konstitusyon po nagsabi niyan, na ang maaring maging tagapaghubog ng relasyon sa ibang bansa. Kaya dapat shut up po si VP Sara Duterte. Shut up po siya. Unless narinig mo siyang binanata niya Amerika.
O binanata niya ibang bansa? Hindi. Hindi ho siya nangingialam. Bakit siya mangingialam? Foreign policy yan eh. Foreign relation yan eh. Dapat yung relasyon natin sa mga ibang bansa, presidente lang. Bilang vice president, respeto. Kayo hindi marunong rumispeto kay Marcos. Porket alam ninyong, di nyo nire-respeto. Buti pa si BP marunong magrespeto. Hindi, kahit ako, mabibuisit ako sa'yo. Kunwari ako presidente o ng kumpanya. Hindi, halimbawa, ako presidente ng kumpanya. Halimbawa lang. Tapos yung vice president ko, nagdidesisyon pagdating sa mga bagay na akin lang. Ano yun? Pakikipag-usap sa gobyerno, halimbawa lang. Pakikipag-usap sa mga kalaban. Kung sa akin lang na atas according to our law, abay, mabibuisit talaga ako. Hampasin ko sa mukha yung mangingialam na vice president. O baka kinabukasan, kasi kunwari lang sa kumpanya ito, sisisanting ko kagad yung animal na yun. At kung ikaw yun, bunutin ko yung mga biguti mo. Kunwari lang kunwari nasa kumpanya tayo, tas pakikialaman mo yung mga desisyon na akin lang. Bunutin ko, isa-isay ko yung bigote mo, ilagay ko dito. Di ba? Sir Paulo Ortega, hindi pa ba sapat yung sinasabi nila na biyaya kay Tamba? At kailangan pa talagang dumaldal. Hindi, ako nagtatanong lang ako Ito'y tanong lang, hindi naman ako sigurado diyan. Sabi nga niya, may alleged daw eh. Ako nagtatanong, hindi pa ba sapat yun? Kung totoo man yun, kailangan nyo pang bumanat sa mga Duterte para madagdagan. Di umano, allegedly, sabi nung iba. Hindi ako nagsabi. madalas ay katahimikan lang daw ang nakukuha natin mula sa bise habang nilalabag na ng China ang ating teritoryo. Giit pa ni Ortega, ang record ni VP Sara ang makakapagsabi na pro-China ang kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Eto bibigyan ko kayo ng konteksto para dun sa mga tangang komento ng komento patungkol po doon sa ito yung issue niya. Pilipinas ba o China? Tangina, maling-mali eh. Alam mo, dito mo maintindihan talaga na tinitwist nila at nagkakaisa-isa sila para siraan si BP Sara Duterte. Takot talaga sila kay BP Sara Duterte dahil palapit na ng palapit yung 2028 eh. Takot na takot sila. Pilipinas o China? Bear with me. Kailangan natin panoorin yung simula hanggang dun sa dulo na pinag-usapan yan. Kasi dito makikita nyo yung context. Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit eh. Pag kayo nakapanood ng balita na tila confusing, parang may mali. Panoorin ninyo yung buong interview. Panoorin ninyo pati yung tanong. Para malaman ninyo kung saan ang gagaling yung sagot. Kung titignan mo lang, chachap-chapin mo lang yung sagot, para lang masatisfy mo yung gusto mong palabasin na pro-China si BP Sara Duterte, mali po yun. Fake news yun. Fake news po tawag dun. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili